mga moms and everyone! Samahan niyo kami ng aking bunso for today's video. Dahil naubos na nga yung prepare kong pagkain niya kahapon. Kaya ito for the prepare na naman ang first son. Ay, 9 months na ang anak ko, kaya 3 times a day na siyang kumakain. Kaya yung mga prepare kong food sa kanya ay good for 1 day lang talaga. By the way mga nanay, ang hinanda ko pala ngayong pagkain niya ay cauliflower at potato. Bago ko ito hiniwa at pinalatan, ay hinugasan ko lang muna ito. At kung first time mom ka at wala ka pang idea kung anong pwede mong ibigay sa iyong anak, ay panoorin mo lang itong video hanggang dulo. Dahil magbibigay lang ako ng konting tips base sa experience ko. Kung nagbabalak na kayong magpakain sa inyong anak, simulan niyo muna sa paisa-isang gulay. Tulad ng potato, carrots, broccoli, cauliflower, kamote, at iba pa. At siguraduhin niyo lang na nutritious at healthy yung ibibigay niyong pagkain kay baby. Sa paghahanda naman ng pagkain niya, ay kailangan niyo lang to i-steam or di kaya lagain. Pagka naluto na, ay i-mash niyo lang ito, sa kanya ito ibigay kay baby. Haluan nyo lang ito ng konting tubig or di kaya breast milk nyo mga nanay para malapot. At kung nakaluwag-luwag naman kayo mga nanay, ay pwede naman kayong mag-invest ng gamit para sa pag-prepare ng food ni baby. Para mas mapadali at mapagaan ang paghahanda ng pagkain niya. At kung nagustuhan mo itong ginamit ko na BB Food Maker, ay lalagay ko lang yung link sa comment section. At may nakalimutan pa pala ako. Pag nagpakain pala kayo ng isang gulay kay baby mga nanay, ay pakain nyo ito hanggang 3 days. Nang sa ganon, ay para malaman nyo kung may allergy ba siya sa ganong gulay. Kung magsusstore naman kayo ng pagkain ni baby sa rep, ay hanggang 48 to 72 hours lang siya pwede. Pero kung sa freezer nyo ilalagay, ay hanggang 3 to 6 months siya tatagal. At kung naghahanap kayo ng ganitong lagayan para sa pagsusstore ng pagkain ng iyong anak, ay ito ang marerecommend ko. Dahil pag magre-reheat na kayo ng pagkain ng anak nyo, ay hindi lang ito pwede sa pang steam, pwede din ito sa microwave. At saka meron na siyang label para malaman nyo kung gaano kadami dapat ang ilagay base sa edad ng anak nyo. At may available pa itong ibang kulay mga nanay ha. Alam nyo na saan makikita ang link, nasa comment section lang yan, hanapin nyo. Pagkatapos kong ma-prepare ng pagkain ng anak ko, ay pinalamig ko lang ito saglit, saka ko naman siya pinakain. And for more healthy food ideas and tips, i-follow nyo lang ako mga nanay dahil isi-share ko sa inyo ang journey namin ng anak ko. O siya, yan lang muna ang masishare ko ngayon for today's video. Thank you for watching mga nanay. God bless. Mwah.